Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood through Facebook and YouTube channel po. Maraming salamat po na muli nyo kaming sinamahan ngayong gabi para sa isa pong napakagandang programa. Kami po muli ay nagbabalik. Ako po muli si Mervin Kincaidgan. Ako po si Brian Kahigan. Ako po si Ayesha Marcos. Ako po si Julian Taylor Iwanico. Ako po si Christian Xavier Ganas. At ako po muli si Maymay Kahigan, at kami po ang mga kabataan ng Mandaragat SDA Church. Amin pong wini-welcome ang bawat isa na sa lahat po ng aming viewers ngayong gabi. Magandang gabi po. Ito po ang Youth Prayer Ministry ng Central Palawan F District, at wini-welcome po namin ang bawat isa. Before po kami mag-proceed, we would like to invite every one of you na subscribe po natin ang ating YouTube and Facebook account na may pangalan na Bukal ng Buhay SDA. Sa ating po pag-aawitan, tayo po ay pangungunahan ni Sister Ayesha Marcos. Magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating pagsisimula, tayo po ay mag-aawitan. Iniimbitahan po namin kayo na makipag-awitan kung alam nyo ang mga awitin. Awitin po natin ang I Am a Sea. Ayan, habang tayo po ay naghihintay, amin pong iniimbitahan na pwede nyo pong i-comment ang inyong mga prayer request dyan sa ating comment section. Yung mga magpapabati po mamaya. Kahapon po ay maraming gusto magpabati, ngunit hindi na po namin nabati. Pero ngayon po, i-grab nyo po yung chance, mag-comment na po kayo dahil meron pa po kayong chance para mabasa namin mamaya. Yung mga prayer request nyo po at saka yung mga pagbati po ninyo. CHRIST in my HERTN. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HERTN. I will LIVETERNLLY. Para po sa ating susunod na awitin, awitin po natin ang Down in My Heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have the peace that passeth understanding.
understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I have the peace of passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have the wonderful love that my blessed Spirit way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Down in the depths of my heart. I have the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. For our opening song, let's sing Blessed Be the Lord. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Basta yumuko po. Let's pray. Ama namin Diyos, sumasalangit po kayo, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, sa inyong harapan. Humihingi ng tulong sa inyo, Panginoon, na kayo po ang manguna sa aming mga harapan, sa aming gagawing pagpuri sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Ingatan niyo po kami at ang mga nanonood sa amin, naway mabless sila sa aming mga sabihin, Panginoon. Ang aming mga sabihin ay naayon lamang sa inyong kalooban. Maraming salamat sa pag-iingat ninyo sa amin. Ito lang po aming hiling pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang gabi po muli mga kapatid at sa ating mga manonood. Ngayong gabi po ang dadalhin namin verse sa inyo ay matatagpuan sa Roma chapter 12. Ito po ay babasahin ng ating mga kabataan. Ito po ay tungkol sa pagiging ang pamuhay bilang isang Kristiyano. Pamumuhay Kristiyano. Verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kawabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2. At huwag kayong magsiayon sa mga sanlibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip,
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Verse 3, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanya sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinuhan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinibahagi ng Diyos sa bawat isa. Verse 4. Kung paano sa isang katawan ang mayroon tayong maraming mga bahagi at mga bahagi ay hindi makakatulad ang gawain. Verse 5. Kaya tayo ay marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Verse 6. Tayo ay may kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya ang gamitin, ito ang sukat sa pananampalataya. Verse 7. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, verse 8, o ang nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan, verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari, kapuotan ninyo ang masama, paghawakan ang mabuti. Verse 10, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid, sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Verse 11, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Verse 12, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa pananalangin. Verse 13, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magandang loob sa mga dayuhan. Verse 14, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Verse 15, makigalak kayo sa nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Verse 16, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ng inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Verse 17. Huwag ninyong gantihan ang sinuman na masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Verse 18. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng may payapa sa lahat ng mga tao. Verse 19, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 20, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung si yay nauhaw, painumin mo, sapagkat nagawa mo ng ganito ang mga bagay ng apoy na ibubunton mo sa kanyang ulo. Verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daingin mo ang mabuti sa masama. Ayan, maraming salamat po. So, sa nabanggit ko po kanina, ang verse na to ay tungkol sa pamumuhay bilang Kristiyano. So, tatanungin ko kayo mga kabataan, kapag sinabi natin pamumuhay bilang Kristiyano, ano po yung nasa inyong isip? Sino? Sige, go. For me po, ang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Which means, takot tayong magkaroon ng pagkakasala sa Panginoon. Takot tayong masaktan siya dahil tayo ay nagkakasala. In short, ang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay nakita ang light ng Panginoon through our pamumuhay. So, ayun. Ayan, thank you so much, Ayesha, sa napakagandang explanation. So, tama po yun. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay, pagiging Kristiyano, makikita yung ugali ng Panginoon sa buhay natin. So, as we go along po, yun po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay, so sa ating nabasa, meron po kami mga key points dito na i-share sa inyo. The first one is, we offer ourselves to God because of His mercy. Ang sabi sa verse 1, di ba, in-emphasize doon ni Paul na yung pagiging,
Paul represents yung argument ng God's mercies. God's mercies, yun yung great strongest na kanyang argument na sinabi doon na i-offer natin ang sarili natin sa Panginoon completely and fully. Yun yung sinabi niya. Bakit kaya completely and fully? Completely and fully, sorry, ayan. Bakit kaya importante na i-offer natin ang sarili natin sa Panginoon as buo? So, tatanungin kita, boy, bakit kaya sabi na complete? Bakit importante yung complete? Anong para sa'yo? Bakit? Pag sinabing complete, buo, fully, parang pag inutusan ako ng papa ko, magsaing ka, boy. Sundin ko yun. Ang pagsaing, hugas aming bigas, sukatin mo, babantayan, para hindi masunog or malata. Basta. Go. Tapos? Tapos, parang, syempre papakain mo yan sa papa mo. Tapos, kailangan maayos. Parang sa Panginoon, maayos tayo, magbibigay ng effort, Yes, tama. magbibigay ang buong buo para sa atin, para sa Panginoon. Sabi sa Bible, in everything we do it to the glory of the Lord. Amen. Napakagandang explanation, di ba? Ayan, kaya po na kami pumipili ng mga verses, ay mga chapter na ganito, para lahat po ng mga maliliit na mga kabataan na to ay makapag-relate. So, ayun nga, complete, ibibigyan ko kayo ng example. Ang isang babae, before siya mag-asawa sa lalaki, marami munang tanong ang magulang, sure ka na ba? Ready ka na ba? Ganito ba? Ganito pa. Bakit nagtatanong ganun? Kasi kapag pumasok ka sa isang marriage, you give yourself completely to your husband. Lahat buo. Parang ganun yung relationship sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon sabi sa Bible, our God is a jealous God. Kapag the moment na pinili natin ang Panginoon, doon na tayo, hindi na tayo dapat may kahati pa. Hindi na tayo pwedeng, sige, maganito muna ako, tapos magsimba na lang ulit ako. Tapos, ay, magbalik lang muna ako. Ay, wala pa naman, matagal pa naman, di pa naman nag-second coming, wala pa namang persecution, wala pa namang... Marami tayong wala, kasi hindi tayo fully committed. Kaya in-emphasize ni Paul, yung sabi na yun na kailangan i-surrender natin. Kasi when we recognize yung how deep, how big, yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin through His Son, Jesus Christ, ang tanging sagot lang natin is, I will offer myself everything I am to the Lord. Anong sabi sa kanta ng mga bata, di ba? Everything I am, I give it to you, Lord. Lahat ng sarili natin, lahat ng buo. Kasi si Jesus Christ, hari siya. He came down to earth para mamatay sa kasalanan natin, di ba? Wala tayong, kahit sino sa atin, walang katumbas, walang makakapagbayad sa kasalanan, ay sa sacrifice na binigay ni Jesus Christ. Pero ang tanging magagawa natin para makabalik lamang sa Panginoon is to give ourselves completely to Him. Ibig sabihin, isubmit natin yung sarili natin sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, sabi nga ni Marboy, di ba, we do it to the glory of the Lord. And it is enough motivation for us na ibigay natin yung sarili natin na hindi na tayo maghahati ng attention all to the Lord lang. Hindi na tayo mag-iisip ng gusto ko muna maging ganito, gusto ko maging ganyan, tapos saka na. Pero dapat ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng sa atin ibibigay natin. Ako, pag nagpipray ako, ang lagi kong nasa isip, yung sa huli-huli kong part, diba, maghingi tayo. Pinapalangin ko, gusto ko po makapagtapos, gusto ko magtrabaho, at matulungan ko yung pamilya ko, matulungan ko yung mga taong kailangan. Puro sa akin, puro self. Pero nung may nabasa ko sa verse sa Bible na sinabi na, set your mind on heavenly things. Kailangan dapat doon yung focus natin kasi hindi tayo namuhay para sa sarili natin. Namuhay tayo para maging example ng Panginoon dito sa mundo na to kasi maraming tao ang nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon na hindi nila alam. So yun yung purpose natin, bakit tayo nandito. Kaya gusto ng Panginoon maging completely, surrender natin ng completely ang ating sarili sa Kanya para maging magamit tayo sa gawain. So yun po ang una naming isi-share sa inyo. Okay. The next one is, sabi doon, place yourself before God. Sinabi doon na
may sinabi doon na not to think of himself more highly than he ought to think. Mas naano ko po kasi sa English kaysa sa Tagalog, kaya mas nagamit ko ang English. Pero ang sabi doon, di ba, huwag tayo mag-iisip ng mas mataas yung sarili natin. Sa buhay natin, especially sa mga kabataan, we set standard in ourselves, di ba? Kayo, pag pumapasok sa school, diba, dapat ganito yung, ano itsura mo pag pumapasok sa school, di ba? Dapat maayos, di ba? Lahat, kasi gusto ko maging ganito ako. Dapat makita ako ganito. Ganito. We set standard for ourselves. Hindi na natin naiisip yung place yourself before God. Di ba kapag may mga achievement tayo sa buhay, like for example, meron tayong napasa na exam or quiz, lagi na tayo, pag nakita natin, yes, ganun na tayo. Wala na tayong praise the Lord, give glory, lahat ng credit is sa Panginoon. Meron po ako kung alam ko po, very famous itong movie na to. Alam niyo yung Hacksaw Ridge na palabas? Ang bida doon ay si Desmond Doss. Si Desmond Doss ay isang military. Pumasok siya sa military without armor. Wala siyang baril. Ang tanging purpose niya doon is para maging medic. So, yun na nga, alam niyo na yung story, nag-World War II, pumasok siya lang yung nag-save doon. Alam niyo ba, nung siyang natira doon sa Hacksaw Ridge, ang na-save niya na tao is more or less 150 people. At pagtapos ng movie na yun, sa documentary, ang sinulat niya doon, I give all the glory and credits to the Lord because I cannot do it by myself. Yun yung sinasabi na place yourself before God. Kasi hindi natin kaya, wag isa. Alam niyo, habang sinisave niya yung mga sundalo na sugatan doon sa Hacksaw Ridge, ang lagi niya sinasabi, Lord, help me save one more. Lord, sa Panginoon, kasi hindi niya kaya, yun ang sarili niya. So, dapat lagi nating remember na sa Panginoon lahat, wala tayong kakayanan. Ang Panginoon lagi ang may karapatan. Ang karapatan ng lahat ng praises, lahat ng honor sa Diyos lagi. So, Paul begins with, sabi niya doon, seeing ourselves. Yun ang nga sinabi ko, di ba? Sa buhay natin, kahit ginagawa natin, di ba? Gusto natin lagi maging perfect. Gusto natin may accomplishment tayo. Gusto natin maging ganito. Gusto natin maging ganyan. Gusto ni Paul, sinasabi niya, Paul wants us to step away doon sa mirror na nilalagay natin sa ating sarili. Kasi nakikita, yung mirror na yun yung nagsiset ng standard sa sarili natin. Gusto ko maging ito. Kaya dapat i-break natin, mag-step away tayo sa mirror na yun para makita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Paano natin magagawa yung mag-step away sa mirror na yun? Kasi, di ba, nakikita natin yung imagine niyo, may sarili tayong mirror sa buhay natin na nakikita natin how big, how important, how strong tayo kung sa pamumuhay natin na kaya natin. Sus, kaya ko yan. Hindi natin naiisip mag-pray, di ba? Hindi natin naiisip yung Panginoon. Gusto ni Paul na, kaya niya sinabi yon, gusto niya na umalis tayo sa mirror na yon. Tanggalin natin yung mirror na yun sa buhay natin at lagi nating tatandaan na Panginoon lagi, sa Panginoon. Paano tayo makakatalikod doon sa mirror na nagsiset ng standard sa ating sarili? By faith. Bakit faith? Kapag may faith tayo sa Panginoon, kapag may pananampalataya, naniniwala tayo, we trust in His heart, we trust His plan, we trust His purpose. Everything, may faith tayo sa Panginoon, nananampalataya tayo. Kaya, pag may pananampalataya tayo, alam natin yung binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam natin yung totoong tayo. We see ourselves truthfully na hindi na yung nakikita natin yung standard ng mundo para sa atin. Nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos, yung blessing ng Panginoon at yung gift ng Panginoon na binigay niya sa bawat isa sa atin na magagamit para sa kanyang gawain. So yun po yung nais na ni Paul doon na sabihin, kailangan natin always give the credit to the Lord. Sa Panginoon lang kasi wala tayong magagawa without Lord. Kayo, anong masasabi niyo doon? Ayan, so go. Next, binanggit din po doon ang church is like a body. Ayan, tatanungin ko kayo, bakit kaya, sa dami-dami, bakit church is like a body? May. Yes, small my. Anong masasabi mo? Bakit kaya, tingin mo, bakit church is like a body? Bakit kinompare doon ni Paul yung church katulad sa body ng tao? Ang body po kasi ay parang church kasi ang church body, ay parang body, halimbawa kailangan po ng body parts. Ang body parts na yun ay ang mga tao, member ng tao sa mga simbahan, mga kapatid. At ang mga kapatid na yun, at ang body ay
kulang kung wala body parts. At ang body parts na yun, kunwari, mata para makita at tainga para makarinig. Paa para makalakad, kamay para makagawa. So, lahat tayo may tungkulin para doon. Ayun, very good. Medyo kinakabahan lang tong mga bata na to, pero napakaganda po ng explanation nila. So, yun nga, sabi ni Maymay, ang church is like a body. Alam niyo po, napaka-wonderful ang body parts ng tao, yung anatomy ng bawat isa. Bawat isa, itong, sabihin natin, itong veins ko dito, connected yan all over my body. Kapag may nangyaring isa, connected yan lahat. Ganun po yung nangyayari sa anatomy ng tao. So, bakit hinalin tulad doon sa church? Kasi, ang church, isipin natin, ang church ang body. Body. Yan, tayong membro, tayo ay mga body parts. Ako, kamay. Ikaw, paa. Ikaw, mata. Ikaw, bibig. Ikaw, buhok. Ikaw, kilay, or tainga, or whatsoever. Ang purpose natin is for mata para makikita. Ang purpose natin is to work, di ba? Yun naman ang purpose ng, di ba? Ang kamay, ang purpose niya para gumawa. Ibig sabihin, mag-work, work. Ang church natin ay maraming membro. Tayo po, di ba, every Sabbath we go to church, tapos marami tayong kapatiran. Pero, binibigyan dito ng emphasis, yung church as yung member niya. Lahat tayo doon na nakaupo, pagpasok every Sabbath, every midweek, every Vesper, hindi lang tayo makikinig doon. Hindi lang tayo uupo doon sa church. Hay nako, ano ba to? Ang tagal-tagal. Hay nako, yan na naman yung salita ni Pastor. Hay, narinig ko na yan. Hala, bakit kaya siya na ganyan? Hala, bakit kaya ganito? Hay nako, bakit ang tagal-tagal? Antok na ako. Diba? Ganun tayo lagi. Aminin natin. Facebook na tayo. Ay, mag-Candy Crush na lang ako. Matatanda. Narinig pa natin, may messenger na. Diba? Nagugulat tayo. Kasi, ang iniisip lang natin, pag matatapos na to, saglit lang to, 8, 9, 10, 11, 12. Pastor, 12 na. Tapos na yan. Diba? May nagasenyas-senyas pa na time na. Hindi tayo ganun. Ang purpose natin is to be part of the work ng Panginoon. Diba? Ang purpose natin ay para makibahagi. Hindi lang tayo uupo. Papasok tayo sa simbahan, uupo tayo, aawit tayo ng may kagalakan kasi hindi natin alam, yung awit natin, yung katabi pala natin is nade-depress na. Tapos ang awit mo, parang tulog ka pa rin. Pero yung, hindi na, mas maganda kasi na kapag aawit tayo, naiintindihan natin yung lyrics. Tapos, sa sarili natin, masaya tayo. Tapos, hindi natin, bakit tapos na-share natin yung message ng awit sa ating mga katabi. At yung awit na yon, hindi man natin alam, mai-implant yan sa mind ng mga tao hanggang pag-uwi nila. Lagi nilang maaalala. So, ganun yung purpose natin. Yung purpose natin is tumulong, mag-share ng message ng Panginoon. Hindi lang tayo basta uupo diyan, tapos sister, ikaw muna mag-pray. Ay, sunod na lang ako, sunod na lang. Sister, ikaw muna sunod na lang ako, sunod na lang. Paano pag wala ng sunod? Paano pag wala na hindi na tayo tatayo sa harap, di ba? Napakahirap noon, mga kapatid, kasi pagdating ng panahon, wala na tayong mga Bible na hawak, wala tayong mga hymnals, sarili lang natin. So, mas importante na tatanggap tayo, papractice tayo kasi sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Kapag hindi mo kaya magpuri ngayon, paano ka papasok sa langit, di ba? Kaya tayo, ang ginagawa natin dito is training. So, yun po yung parte ng bakit body? Kasi nga, lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo, lahat matanda, bata sa pinakamalit, pinili ka ng Panginoon para maglingkod. Sa dami-dami ng tao, ikaw yung pinili maging Desmond Doss, yung story na yun. Ikaw yung pinili na mag-save ng tao ng mga sugatan dun sa labas. Kaya gamitin natin yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kailangan tayo para i-save yung mga tao na yon. So, ayan po. Marami tayong mga gifts, yun na nga. Marami tayong mga gifts. Yung mga gifts natin is binigay ng Panginoon para pagyamanin. Hindi yung natuto ka na mag-pray. Sige na, tapos na ako mag-pray, okay na. Kaya natutuwa ako sa mga batang ito. Kaya maraming feedback din sa kanila nung napanood itong live. Kasi ito yung mga bata na to, ito yung nakaupo lang doon sa gilid. At
tuwing pagtapos is lalaro-laro na. Wala na silang ibang gagawin. Kaya pinupush talaga namin na step by step, una nakapag-pray. Sunod, nandito na sila. Sunod, marunong na sila magkanta. Marunong na sila. Kaya na nila. So, ganun ang gusto ng Panginoon. I-grow natin yung pagyamanin natin yung mga spiritual gifts na pinagkaloob sa atin kasi babawiin yan sa atin kapag hindi natin ginamit. Kapag halimbawa hindi tayo marunong magkanta, pero marunong pala tayo mag-pray. Di ba? Napakaganda nun. Hindi natin alam. Marunong pala siya magsalita. Hindi lang natin ina-approach. So, ganun po yung purpose ng body parts sa church. So, sana po ay naintindihan nyo. And the next is love your neighbor. Kailangan natin ng genuine love. At makikita yun sa characteristic ng tao. Sa buhay natin, karamihan sa napapansin ko, karamihan sa mga Adventist, ang mga nanay or mga matatanda sa iglesia, lagi, kahit saan naman, kahit yung mga kabataan from ibang church, nagkikwentuhan yan kami lagi. Lagi nilang sinasabi na, ay naku kasi yung mga matatanda dito sa church namin, lagi na lang kami sinisita. Ano ba yun yung mga kabataan? Bakit ganyan na? Bakit ganyan na? Diba? Kung hindi naman yung mga matatanda, tayo mismo sa sarili natin, pag imbis na makinig tayo, di ba, nagchichismisan tayo, or kahit hindi sa church, sa buhay natin, alam mo ba, si ganito ba, si ganyan ba, si ganyan, ay naku, ang dami na nating sinabi. Sabi ng Panginoon, hindi natin work yung mag-judge. Ang sabi ng Panginoon, not for you to do the judging. God says, I will take care of it. Siya yung bahala sa mga tao na halimbawa gumawa ng kasalanan sa'yo, hindi mo na kailangan gantihan. Ikaw, yung Panginoon na yung re-revenge sa'yo. Siya ang bahala sa lahat. Kaya tayo as a Christian, kung may nakasakit man sa atin or may nagawa tayong kasalanan, we forgive and i-forgive natin yung mga tao at i-share natin yung light ng Panginoon kasi kailangan natin ipakita yung pagmamahal ng Panginoon. Paano tayo mag-share ng light kung hindi nakikita yung Christ-like character, di ba? Ano bang Christ-like character? Humble si Jesus, di ba? Napaka-humble niya, pinili niya sa lahat ng bagay na pagpapaanak ka niya doon siya sa ano na mga, ano yung term doon? Sa damuhan. Yun doon siya, imbis na hari siya, di ba? Bakit doon siya? Ganun yung Panginoon, humble siya. Mas pinili niya na maging humble kasi ang pagiging humble, alam natin kung lagi natin iniisip na hindi ako to, Panginoon lagi, Panginoon. Kailangan lagi natin isipin na hindi lang ako namuhay dito, kailangan namuhay ako dito para tulungan din yung mga tao na kailangan ng tulong ko. Kailangan natin love your neighbor as yourself nga, 'di ba? Napakahirap na gawin pero nagawa ng Panginoon. Tayo everyday tayo nagkakasala pero lagi tayong pinagpapala ng Panginoon at lagi tayong pinapapatawad. So kayang-kaya natin mag-forgive sa ating mga neighbors kung tayo man ay nagkasala. Okay. Last one is to hate evil. Pag sinabing to hate evil, anong pumapasok sa isip mo? Ikaw, June. Mike. Pag sinabing to hate evil. Para sa akin, layuan or hate, from the word itself, hate, iwasan or magalit ka sa evil, sa kasamaan. Wag mo to gawin, wag mo samahan or kasi yung evil na hindi lang siya, minsan hindi mo alam na kasama mo pala, hindi mo alam na kasama mo pala kaya dapat alam mo kung sino yung sinasamahan mo at kung paano mo ito ma-overcome. Ayan, thank you. Ayun na nga, sabi doon, ang to hate evil means to struggle yourself with all your might para labanan yung kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Ano bang kasalanan? Simpleng kasalanan. Ano ba yung mga, di ba mayroon kayo yung 7 deadly sins? Ano ba yung maraming kasalanan? Simpleng kasalanan. To hate evil, hindi dapat tayo, alam natin na itong tao na to, pag sumama ba ako dito, mag-grow ba ako? Masashare ko ba yung light o mawawala yung light sa akin? Kapag ginawa ko ba to, mapiplease ko ba yung Panginoon o hindi? Kapag ginawa ko ba to, makikita ba sa akin yung pag-ibig ng Panginoon o hindi? Yun yung to hate evil. Kailangan layuan natin, talikuran natin. Ang pinaka magandang example dyan, ang sarili natin. Yung mismong utak natin. Kasi, di ba,
kahit wala ka namang kasama, kahit ikaw lang sa sarili mo, yung mga decision natin sa buhay, yung paano tayo magde-decide, lagi nating iniisip, ganito, hindi na natin iniisip, mapiplease ko ba yung Panginoon? Ito ba ay magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon? To hate evil, yun po yung ibig sabihin nun. Kailangan talikuran natin yung mga kasamaan na dito, lalo na sa mundo kasi ito ay ito ay puno ng kasalanan. Lahat, sabi ko nga, paano yun ang sabi sa langit, papasok lang, perfect. Paano yan naninirahan tayo dito? Hindi naman perfect itong mundo. Lahat, kahit nga siguro pagtapos nitong pagsasalita natin, magkakasala na tayo, di ba? So, pero lagi natin iisipin natin na yung pag-ibig ng Panginoon, lagi natin iisipin na lumapit lang tayo sa Kanya kasi walang imposible sa Panginoon. So, in conclusion po, ang sabi dito sa ating binabasa, He will not accept partial commitment. Anong partial commitment? Pag halimbawa, very common ito sa mga sa mga estudyante. May Saturday class ka. Pero importante talaga ito eh. Pero nag-church naman ako sa every Sabbath. Ngayon lang talaga, isang araw lang ng Sabbath, kailangan ko lang talaga kasi kailangan ko lang atinan para kailangan ako pumasa, di ba? Hindi uma-accept ang Panginoon ng partial commitment. Katulad sa simbahan, lagi, ang dami ko na napapansin na ang gaganda ng sermon ng pastor. Iniisip ko lagi, ang daming babalik sa iway nito, maraming babalik kasi ang ganda ng sermon ni pastor eh. Pero pag hapon, pag iway, kukunti pa rin. Kung sino pa rin yung lagi nasa iway, yun pa rin. Ibig sabihin, hindi natin naintindihan, hindi talaga natin na isa puso yung mensahe, di ba? Kasi sabi nga, ano ba yung Sabbath? From sunset to sunset, from Friday night to Saturday sa sunset, di ba? Kung sino yung umaga, pagdating sa hapon, kung sino yung natitira doon na nagsisimba sa Vesper, yun lang din yung nag-iiway, di ba? Napapansin nyo sa mga church nyo? Yun yung, di ba, napapansin nyo? O, ngingiti kayo dyan. Ganun po talaga yung nangyayari. So, example lang yun ng partial commitment. Hindi, sa iba rin naman, sa pamumuhay natin, na okay lang yan, hindi naman Sabado ngayon, ito muna yung gagawin ko. Di ba? Kaya tayo napapansin na sabi, Sabadista kasi Sabbath lang tayo parang banal, Sabbath lang tayo ganito, Sabbath lang natin ginagawa. Dapat in everyday, simula Sunday until Sabbath, makita yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ganun dapat makita yung commitment sa bawat isa sa atin kasi hindi nga tayo makakapasok sa langit, di ba? Kapag hindi nga ma-accept ang Panginoon ng partial. Ikaw ba, pag bumili ka ng cellphone, tatanggapin pa yung partial? Tatanggapin ngayon. Kasi may home credit, maraming credit card, maraming ganito. Pero hindi tatanggapin ng Panginoon yung half payment, ito lang muna yung kaya ko, sa sunod na lang. Di ba marami sa atin na, sa sunod na ako magbago, kasi abangan ko na lang yung persecution. Siyempre, yan na yung sign eh. Pag persecution, ready na, magbalik na ako sa church. Hindi natin dapat gagawin yon. Dapat fully committed tayo sa Panginoon. Keep yourself fueled at aflame. Kailangan ignite natin yung fire sa ating mga puso na this is it. Kailangan gawin ko to. Kailangan maging parte ako kailangan i-share ko to kasi wala na akong ibang time. Ito na yung panahon. Ito na yung panahon para magbago. Wala nang bukas. Ngayon na, paano pala, halimbawa, sabihin mo, ay bukas na lang. Tapos hindi ka na pala nagising bukas, di ba? Napakasakit nun, napakahirap nun. Lalo na sa mga kapatiran na mga naghihintay para makabalik ka sana, di ba? Ganon. So, dapat habang tayo nandito sa pananampalataya na ignite na natin yung fire, wag na natin isipin yung mga makamundong bagay. Wag na tayo maghangad ng mga bagay na kung ano man yung mga gusto natin, wag na tayo maghangad ng fame, ng money, or kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, yun na lang yung pagyamanin natin. Kasi hindi natin na madadala sa langit. So, sabi nga, in conclusion, kailangan natin makita yung pag-ibig ng Panginoon, yung Christ-like character ng Panginoon habang tayo ay namumuhay sa mundo na to. Dahil pinili tayo ng Panginoon para maging part, para matapos yung kanyang gawain. So, God choose you. Ang sagot lang dapat natin, yes, Lord, I will go. Sabi nga ng Panginoon, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang. Kaya kailangan
magkaroon tayo ng pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi yun yung gusto ng Panginoon at yun yung magpi-please sa Panginoon. Kung mahal natin yung Panginoon, i-keep natin ang kanyang commandments at i-please natin yung Panginoon dahil yun yung purpose natin. So maraming salamat po. May idadagdag kayo? Dagdag ko lang po yung sa sinabi na yung sa hate to hate evil. Syempre kahit alam mo naman na alam mo talaga na maano yung pagsubok sa pag sa Panginoon madaming pagsubok na dumadating sa ating buhay. May napanood akong video sa FB nakaraan pa yon. Nakita ko yung giraffe na nanganak. Paglabas agad ng anak niya, sinipa-sipa niya ito. Tapos pagtapos ng video, sabi ng owner, ganun talaga yung ginagawa ng giraffe kasi sa gubat, maraming mga wild na mga leon, tigre, kaya kailangan talaga matuto talaga silang tumayo sa kanilang paa talaga. Ganon din yun sa atin. Pag pumasok tayo sa, kunyari, bagong binyag, madami talaga yung sa atin. Yung iba nga nag-backslide pa na hirap yung buhay, daming pagsubok, kaya din na kinaya, nag-backslide na lang, hirap sa kulang pinansyal. Tapos may dagdag din ako dito kanina. Narinig ko yung sinabi natin may na biambol. Tapos nakita ko to yung sa verse 16 chapter 12. Sa ito lang. Ilaga kang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Siyempre mabuti naman maging humble. Pero yung iba kasi meron talaga na kunyari bigyan niyo ng part sa church, ay kaya na nila yan. Parang tinitingnan nila ng mataas yung mga nasa taas, tas sila parang okay na sa kanila yung maging mababa lang. Yan lang. Nax, napakaganda naman nun, Gion. Maraming salamat. Ayan. So, naintindihan po sana natin. So, as a Seventh-day Christians na nag-aantay sa second coming ng Panginoon, I believe na hindi lang tong pandemic yung struggles na mararanasan natin sa ating buhay. Hindi lang tagutom, hindi lang problema, or any horrible situation, or yung religious persecution, mga ganon. Hindi lang yun yung challenges na mararanasan. Ang challenges natin na pinaka-greatest challenge na face natin along the way is ourselves. Ang ating sarili, yung pride natin, yung isip natin, yung puso natin. Yun na nga sabi ni Gion, to hate is to overcome ourselves. To hate evil is to overcome ourselves. Kapag na-overcome natin yung sarili natin, alam natin na ang Panginoon na yung bahala, di ba? Kasi ang dami natin gusto sa sarili natin eh. Pero kapag surrender natin all to the Lord, wala talaga. Yung Panginoon ang mag-work wonderfully sa bawat buhay ng bawat isa. So maraming salamat po sa pakikinig. At nawa po lahat tayo ay nakinabang sa ating nabasa. Amin po ulit inaaniyahan bukas para sa another session pa po ng ating prayer ministry. So, ngayon po, before tayo mag-proceed, nais po namin muli aniyahan ang bawat isa na mag-like, share, and subscribe ng ating Facebook and YouTube account na may pangalan na Bukal ng Buhay SDA. So, ngayon po, i-comment nyo na po yung mga prayer request nyo, or kung gusto po may magpabati, i-comment nyo na po para isulat ng ating mga staff dito at amin pong mababasa. So at this moment po, amin pong hinihilingan ang mga kabataan ng Mandaragat Youth din po para magbigay ng isang awitin para sa Panginoon. Tawagin natin si Exodus, si Araisi at si Tiffany. Bigay niyo sa mga bata yung
Because I walked with men, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid. Because he bowed beneath all things, he lifted me above. He shed his blood for me, I know his love. And I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gives to me everything he had to give. I praise, I sing, I hope, I love, I live. Because he conquered death, I live again. Because my friend, I'll follow him. Because he brought to meet and pain, leaves the burden sweet. When he comes to earth again, I'll kneel before his feet. I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gives to me everything he had to give. I praise, I sing, I hope, I love, I live. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang awitin ng ating mga kabataan. Sana po na-inspire po ang ating mga magulang na turuan din natin ang ating mga bata para magamit natin sila sa church. Napakaganda po, di ba, tignan na may mga maliliit tayong bata na handang magpagamit sa Panginoon sa kanilang murang edad. Ngayon po, tayo ay darako sa ating pananalangin. Nasulat na po ata ang ating mga prayer request. Kung wala pa po, muli po namin iniimbitahan ang bawat isa na Like. Share. Subscribe. and subscribe po ang ating YouTube and Facebook account na may pangalan na Bukal ng Buhay SDA. Sige. Tayo po ay mananalangin in the form of Acts prayer po. Panginoon, kami po ay nagbabalik papuri po sa oras na ito na ikaw po ang lumalang ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa amin. Panginoon, ikaw po ang nagpapatawad kami. Panginoon, ikaw po ay dapat papurihan sa araw na ito. Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na hindi karapat-dapat sa inyong banal na pangalan, sa isip, salita at sa gawa. Tulungan niyo po kami na maging mas mabuti at patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa pagpagpatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin na inyong ipinagkaloob sa amin na libreng buhay, libreng proteksyon, Panginoon. Di na namin kailangan matakot, Panginoon, dahil kami ay inyong iingatan sa lahat ng mga kapahamakan, Panginoon. Kami lamang ang magtiwala sa inyo at inyo aming iingatan, Panginoon. Maraming salamat sa mga blessings na inyo ibinigay sa amin, Panginoon, sa mga prayer na inyong sinagot, Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin,
Miraya Lee Kahigan. Siya po ay mag-i-exam. Siya po ay isang kabataan na mag-i-exam. Panginoon, tulungan niyo po siya bigyan ng katalinuhan at ikaw po ang manguna sa kabataan na ito. Amin pong inadalangin ang mga may karamdaman sa oras na ito. Marami pong tao ang nakahiga ngayon sa banig ng karamdaman, Panginoon. Hindi man po namin alam kung ano ang mga karamdaman nila, pero ikaw po ang nakakaalam. Panginoon, ikaw po ay nag-perform ng mga miracle habang ikaw po ay namumuhay sa mundo na ito. Kaya alam namin na walang imposible sa inyong pangalan. Amin inalangin ang mga tao na nagugutom ngayon, mga tao na na-abuse, physical man, spiritual, or mental, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa sitwasyon ng mga buhay, kung sila man po ay may karamdaman, malungkot, may problema financial, may problema spiritual, ang mga tao na nangangailangan ng inyong mensahe sa malalayong lugar na hindi pa po napapaabutan, Panginoon. Alam niyo po yung sitwasyon ng mga bawat buhay ng bawat isa. Amin pong idadalangin, Panginoon. Tulungan po nawa ang bawat isa sa amin. Tugunan ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Pagalingin ang may mga karamdaman, i-comfort ang mga taong nahihirapan at malungkot sa mga oras na ito. Amin pong hinihiling ito, Panginoon, dahil alam po namin na walang imposible kung kami ay hihingi sa inyong banal na pangalan. Kami po ay humihingi ng tulong na lakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Habang kami ay namumuhay sa mundong ito, kami po ay nakikilaban sa aming sarili, Panginoon. Ang sarili namin na makasalanan, ang sarili namin na humahangad ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Tulungan po ang bawat isa amin na ma-overcome po ang aming mga shortcomings, ang aming mga weaknesses, upang sa ganun, Panginoon, kami po ay tatayo bilang isang matibay na puno. Kung ano man pong storm na dumating sa aming buhay, kami po ay tatayo ng matinag because kami po ay ikaw po ang foundation namin, Panginoon. Tulungan ang bawat isa sa amin sa itong prayer ministry na to. Pagpalain ang bawat isa, ang aming pastors, at ang mga manggagawa ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Bukas po amin nianiyahan ang bawat isa 7 p.m. po muli para sa last po na paglilid ng kabataan ng Mandaragat sa ating prayer ministry. Muli po amin binabati ang Westcom Church, lalo na sa kanilang sa mga technical, si Eric, si Joanna, and si Bong. Maraming salamat po sa pag-volunteer din nyo para maitaos po itong programa na to. Maraming salamat din po sa panunood. Hello po sa inyo. Hi kayo sa kanila. Hello po kay John Ray, Everly, Tana. Hello po Ate Ev. Kay Monet po to. Kay Joy, kay Joy Jerusalem. Hello kayo kay Ma'am Joy. Hi. Binabati ko rin po ang sino po to? Mama Jerna. Amin pong magulang, ang amin pong mama, Journaline Kahigana, amin pong Lola Yoli, hello po sa mga kasama ni mama dyan sa kanyang tao. Boy, babatiin mo. Sige, go. Si Lola Epang din po, hello. Papa po. Kay Papa, ikaw, kanino? Sa mama ko. Kay Mama, ikaw. Mami. Kay Mami. Ayan, sa mga magulang po ng mga bata na to at sa amin pong mga manunood, maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay. Hello rin kay Miraya Lee Kahigan. At ayan po, bukas po, subaybayan niyo po muli ang ating programa sa ganap na 7 p.m. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, lalo na sa mga magulang ng mga kabataan na ito. Maraming salamat po sa Mandaragat Church, sa ating mga elder, kay Elder Limal Sali, Elder Calago, Elder Noel Wanico, sa mga magulang po, Sister Leonie Wanico, sa mga members po ng Mandaragat Church, sa Jacana Church, sa Westcom Church, maraming salamat po sa pagsuporta sa mga kabataan. Brother Paulo Albano, Brother Mark Kahigan, maraming salamat po sa inyo. See you tomorrow. Ayan, muli po, kami po ang kabataan ng Mandaragat Church.
Church. Maraming salamat po. He'll give you joy and happiness inside. He'll give you life that's very real. He'll give you joy that you can feel. He'll give you joy